Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-usapan po natin itong kumakalat na issue or chismis di umano daw na itong si First Lady Lisa Marcos narinig na nag-I love you daw habang kausap or during nung interview ni Katunying kung saan sinabi ni First Lady Lisa Marcos na she crossed the line tsaka yung bad shot na raw si BP Sara. So after yata ng interview na yon or basta during interview yata yon, may kumakalat kasing na sound bites na narinig daw itong si First Lady Lisa Marcos na nagsabi daw ng I love you. So ngayon kumakalat ngayon at binibigyan ng hindi magandang impression or hindi magandang, sabi natin, nalagyan ng mali siya yung pagsabi ng I love you. Etong ang tinuturo mga anti-Marcos daw. So hindi natin alam kung talagang totoong anti-Marcos dahil kinikriticize nila or sabihin natin well, ganun talaga lalabas, anti-Marcos talaga lalabas doon. Pero ang ibig sabihin kasi parang base rito kay Sir Mike Abe, wag lang daw lalagyan ng mali siya. Pero ito, hintayin natin kay Sir Mike Abe mismo manggaling yung kung paano ba dapat natin iti-take yung narinig na soundbite na si First Lady Lisa Marcos di umano nagsabi daw ng I love you. Pero bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin ng video. So wala namang pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, pakinggan natin si Sir Mike Abe kung paano ba natin or kung paano ba tayo mag-react kapag tayo nagbitaw ng salita or reaction. Dapat ba nating bigyan ng mali siya o hindi? So panoorin po natin ito. Pababa ng pababa ang level ng usapan ng kampo ng anti-Marcos vlogger at kanilang supporters. Di ba? Evangeline Casero, salamat. O yan, 10,000, $10. O, kita mo yan, Oo, ayan. So, yung pagsasabi ng I love you, hindi po yan, yan, yung pagsasabi ng I love you, hindi po yan binibigyan ng masamang kahulugan. Ang gumagawa lang nito, mga intrigador, sismoso. So, yun. Sabi ni Sir Mike Abe, yung pagsasabi daw ng I love you, wag daw lahaluan ng mali siya. Dahil yung mga nagsasabi lang daw nun, mga intrigador, mga chismoso. So, ibig sabihin, yung ginawa ni First Lady Lisa Marcos, na binigyan niya ng mali siya, yung pagtawa ni First Lady, ni BP Sara, na hindi naman niya alam kung ano yung ibig sabihin, binigyan niya ng mali siya, intrigador na ba si First Lady Lisa Marcos? Chismosa na ba si First Lady Lisa Marcos? Kayo na po humusga base po sa sinabi ni Sir Mike Abe na kapag ikaw nagbigay ng mali siya, hindi, kumbaga ng mali siya, chismoso at intrigador ka na. So, yung ginawa ba ni First Lady Lisa Marcos na binigyan niya ng mali siya, yung pagtawa ni ni BP Sara kasama si Senator Amy Marcos, may tuturing bang chismosa na rin siya o intrigador na rin ba ang First Lady natin? Kasi binigyan niya ng ng mali siya yung pagtawa Unang-una, hindi naman niya alam kung ano yung pinagtatawanan ni BP Sara at ni Senator Amy Marcos. Nagkataon lang, coincidence, sabi nga nila, na nagkataon lang nung binitawan ni Pangulong Marcos ni Pangulong Duterte na meron tayong Pangulong Bangag, titinutok yung camera doon kay BP Sara kasama si Senator Amy Marcos. Nakita mo namang nag-uusap yung dalawa. So, hindi natin alam kung nagbibiruan yung dalawa or meron silang pinag-uusapang nakakatuwa. Pero kay First Lady Lisa Marcos, binigyan niya ng mali siya yung pagtawag ng mali siya yung pagtawa ni BP Sara na sinasabi na pinagtatawanan daw ni BP Sara yung si Pangulong Bongbong Marcos dahil tinawag daw itong bangag ng kanyang tatay. So, siyempre, hindi naman ibig sabihin na si Pangulong Duterte yung nagsabi nun, yun din yung nasa isip at yun din yung gusto mong sabihin ni BP Sara. So, hindi naman po ganun yun.
'Di ba? Pumunta lang naman si BP Sara doon para magbigay ng suporta kay Pastor Kibuloy. Hindi naman pumunta si BP Sara doon para ah, maging anti-Marcos. Kasi nandun naman si Senator Amy Marcos, so paano mo masasabing anti-Marcos rally yun? Samantalang nandun yung kapatid, nandun si Super Ate. 'Di ba? Kasi kung anti-Marcos yun, wala doon si Senator Amy Marcos. Kitang-kita naman sa video na magkasama yung dalawa. So dahil nga nakitang tumatawa si BP Sara, binigyan ng mali siya ni First Lady Lisa Marcos. So sabi ni Sir Mike Abe, kapag binigyan mo ng mali siya yung pagsasabi ng I love you, isa kang intrigador, isa kang chismoso. So lumalabas, sabi, base kay Sir Mike Abe, si First Lady Lisa Marcos ay isang intrigador at isang chismoso. Base dito kay Sir Mike Abe. Mapanirang uri. Ayan. Mapanira pa rin daw kapag binigyan mo ng mali siya yung pagsasabi ng I love you. So dahil sa tumawa si BP Sara at binigyan ng mali siya, ibig sabihin mapanira na rin ba yung ginagawa ni First Lady Lisa Marcos? Sir Mike Abe, nagtatanong lang po, mapanira na rin po ba si First Lady Lisa Marcos dahil binigyan niya ng mali siya yung pagtawa ni BP Sara? Gaya ng sinasabi mo na papanira yung ginawang pagbibigay ng mali siya kapag yung nagbitaw ka ng salitang I love you, tulad ng sinasabi mo kanina. Marami nag-I love you sa'yo, pero pag hindi binigyan ng mali siya is respeto yun. Pero once binigyan ng mali siya, yung pagsabi sa'yo ng I love you is mapanira na yun, chismoso na yun, intrigero na tawag doon. So dahil sa ginawa ni First Lady Lisa Marcos na binigyan niya ng mali siya yung pagtawa ni BP Sara, na hindi naman niya muna inalam kung ano yung pinagtatawanan ni Senator Amy at saka ni BP Sara, mapanira na yung kanyang ginagawa. Base po sa inyo yan, Sir Mike Abe. Chismosa. Ayan, no? Sabi ni... Tapos, ito pa ho. Lumalabas ngayon, marami na raw ang gustong pag-resignin si BP Sara. So, ito yung video na yon. Kampanya. Kahit, siyempre, unity. Babangon muli. Magkaisa, babangon muli. So, tulad niyan, membro po ng unity team si BP Sara. Pero bakit ngayon binabakbakan siya samantalang kasama siya ni PBBM nung eleksyon? Pero ngayon, binabakbakan siya ngayon ng mga pro-administration, ng mga loyalista na sinasabing hindi raw, kumbaga parang yung delikadesa daw nawala na kay BP Sara. Bulit yung relasyon nila as a unity team para manalo ng eleksyon. Aba yung mga tingin-tingin ni PBBM kay Inday, ba hinahaluan kasi Katonyeng at si First Lady. Masama doon. Baka parte galing sa anti-Marcos vlogger. Lihis nila ang mga isyo. Ano bang isyo? Resign Sara as secretary ng DepEd. Yan, so ito yung isa pang issue na pinag-resign si BP Sara. Pinag-resign bilang DepEd secretary. So sino-sino ba yung mga nagpaparesign dito kay BP Sara? Yung aking opinion at interpretation. Inililihis nila ang mga isyo. Ano bang isyo? Resign Sara as secretary ng DepEd. Yan ang isyo. Pero nililihis nila sa chismis. Ayan, katulad yan. Si Chris Jr., I love you, Mike Abe. Pero may usap-usapan kasi na yun nga, pinag-resign. May mga congressman at mga mayor na nagsasabing kailangan na raw mag-resign ni BP Sara. Merong ding lumalabas din na haka-haka na ang ilalagay daw kung sakaling mag-resign si BP Sara, ang ilalagay is si Leni Robredo. So, kayo, anong take ninyo kung sakaling mag-resign si BP Sara at ilagay si Leni Robredo bilang DepEd Secretary? Samantalang may mga nagsasabi na hindi nga raw marunong magkwenta itong si Leni Robredo, tapos siyang ilalagay na DepEd Secretary. So, kayo, anong take ninyo kung sakasakaling si Leni Robredo nga ang ilagay? Kung sakasakaling si Bakin or mag-resign si BP Sara, gusto nyo ba na si Leni Robredo ang pumalit as DepEd Secretary? So, yun lang po. Ano yung inyong magiging take? So, yun po. Maraming salamat po. Ingat po kayo lagi.